Welcome to MGI All-Stars First Edition, Arrival Day. On 25th of January, all candidates arrive and begin. Inilabas na nga kagabi ni na What It's a Grizzle ang buong detalye, particular na ang schedules para sa pasabog na Miss Grand International All-Stars First Edition na magaganap na ilang linggo na lang mula ngayon. Ayon kay na What It's a Grizzle, magsisimula daw ang kompetisyon sa January 25 hanggang sa February 13 sa final competitions. Ayon kay na What, talent, performance at star quality daw ang hinahanap dito. Sa January 25, nakatakda ang arrivals ng mga kandidata at sa January 26 naman daw hanggang sa February 7, magaganap ang kanilang official activities tulad ng travel missions, photo shoots, fashion shows at marami pang iba. Activities and challenges from 26 January to 7 February, travel missions, portrait photo shoots, fashion shows, and many more. Every performance matters. Binigyang diin din ni na What na sa bawat activities daw na gagawin ng mga kandidata ay napaka-importante daw dahil may judging daw na magaganap dito. Oh my God. Kaya kinakailangan sa pagsisimula ng activities ay pasabog na agad ang kandidata sa lahat ng aspeto. Sa February 8 naman daw magaganap ang kanilang rehearsals para naman sa 2-day preliminary competitions. Oh my gosh, so yes, 2 days. Pasabog diba? Poksaan kung poksaan. The preliminary competition spans 2 days. On 9 February, candidates compete in swimsuit and evening gown rounds, demonstrating elegance and stage presence. Sa first day daw ng kanilang preliminary competition, which will be on February 9, kung saan magpupuksaan daw mga kandidata sa swimsuit at evening gown. Then kinabukasan naman February 10, sa day 2 ng preliminary competition, magpupuksaan naman daw ang mga kandidata sa cocktail dress. This time, no makeup daw. Oh my God. This is exciting. Dito daw huhusgan kung sino ang tunay na maganda, makinis at Diyosa kahit na walang makeup. Diba? This is so exciting. On 10th February, the focus was on cocktail dresses and a bare face look, showcasing natural beauty and confidence. Bawat round ay bibigyan daw ng scores na siya magtatakda sa kanilang kapalaran sa final competitions kung sino-sino ang papasok naman sa top 25. I-reset daw ang scores ng mga kandidatang pasok sa top 25 at dito sasalain kung sino naman ang papasok sa top 10 hanggang sa top 5. Once the top 25 are selected on grand final night, 13th February, all scores are reset to 0. The judges then select the top 10. Top 5 compete in a Q&A round. One winner will be crowned MGI All-Stars 2025. Save mga ni na What sa caption, are you exciting? Napa-comment naman dito si CJ Opiaza ng exciting! Ngayon, pag-uusapan natin kung sino naman ang karapat-dapat at malakas na pwedeng makipagpuksaan sa MGI All-Stars First Edition na to. Now, although nauna nang sinabi ni Tisa Manalo na last pageant na daw niya ang Miss Universe 2025, subalit marami mga Pinoy pageant fans ang humihikayat sa kanya na sumali sa MGI All-Stars dahil sa tumataginting na prizes. Ako naman, personally, nasabaybayan ko ang MUPH sa pinaka first day hanggang sa coronation. Nasabaybayan ko din ang Miss Universe 2025 mula first day hanggang sa pinaka last day. And for me, hindi pang MGI si Atisa Manalo kasi mahinhin siya. Hindi pwede yung atake niya na when to pick. Nakukulangan din ako sa star power. Tapos medyo hindi ganun ka-strong ang communication skills niya. Kaya for me, no for Atisa Manalo. Now, may nakikita ko nagsasuggest naman na sumali daw sila Gazini, Celeste, Rabia. Ako, no ako sa kanila kasi we have seen how they performed and
all of them, medyo kulang sa communication skills, especially Gazini and Celeste. Kaya, no for me. No sa kanilang tatlo. No din ako kay Chelsea Manalo. Mahina din ang star power and communication skills. Kaya no din ako. Now, si MMD naman, pwede sana siya for me, but medyo boyish ang mga galawan niya. Medyo stiff, like matigas yung tindig, yung mga poses niya. Although, pasok naman sa banga yung communication skills niya. So, parang no pa din ako kay Michelle D. No. Kay may naririnig akong or may nakikita akong nagsasuggest na Maureen Montaigne daw. Sinasuggest, in fairness naman, malakas ang stage presence niya. Ramdam ko, malakas din yung aura at very evident din on stage yung confidence niya. She has decent communication skills, in fairness to her. Pero, medyo hindi ganun ka-stand out yung ganda niya, Day. She's beautiful, pero hindi sa level ng pang all-stars. Kaya no ako sa kanya. Nakita ko din na may mga nagsasuggest na Pauline Amelix daw. Maganda ang communication skills niya. I think out of all the girls that I've mentioned, si Pauline Amelix lang ang may pinakamalakas ang communication skills. However, nakukulangan ako sa ganda. She is beautiful but on the sweet side, similar to Atisa. Very demure, very cute, very princess. Kaya the tendency, lalamunin siya ng mga nila Venezuela, nila Colombia sa ganda. Nakukulangan din ako sa X Factor, kaya no for me. Even sa Miss Universe, parang nakukulangan din ako. Now, for CJ Opiaza naman, kasi I have seen some people suggesting na sumali daw ulit si CJ Opiaza sa MGI All-Stars First Edition. For me, ang hanas ko dyan is, hindi na kailangan sumali pa ni CJ Opiaza sa MGI All-Stars because nanalo na siya, Day. Kinoronahan na siya bilang Miss Grand International 2024. Wala na siyang dapat pang patunayan kasi nakuha na niya. So ano pang dapat niyang patunayan kung napatunayan na niya, nagawa na niya, nanalo na siya, nakuha na niya. Kasi ganito yun, kung sasali siya tapos baka matalo siya, edi mas babagsak yung status niya as a queen, 'di ba? So hindi maganda para sa image niya. Kasi nakoronahan na siya eh. Kung sasali man si CJ Opiaza ulit, I think mas better kung sa Miss Universe na siya sasali. I think ang nakita ko talagang pwede talaga, like check all the boxes. Si Kabang, si Juliana Pariskova at Herlene Budol. Chareng. Hindi. Alam mo, for me, pwede si Winwin Marquez. Yes. Malakas ang stage presence niya at saka yung star power. Meron din siyang X Factor. May commanding presence. Well-balanced yung ganda niya. Ang gusto ko yung ganda niya eh. Very well-balanced. Anong ibig sabihin nun? Meaning, kahit itapat mo yung beauty niya sa Western, Eastern, even Asians, lumulutang pa din ang ganda niya. Maganda din ang communication skills niya including the delivery. Maganda ang styling, check. Lahat ng boxes. So I will go for Winwin Marquez to represent the Philippines in MGI All-Stars First Edition. And hindi lang sa MGI, perfect din siya for Miss Universe 2026 in Puerto Rico dahil. So ayan, what do you think? Agree ba kayo? Comment your hanash and naku, dapat to abangan ng MGI All-Stars na to na magsisimula na ilang linggo na lang mula ngayon. Buksaan daw ito ng malala at malapit na. Ilang weeks na lang. Oh my gosh. Dava!